Binago ni Donald Trump ang panlabas na politika at sinabing magkaalyado na halos ang Estados Unidos at China at si Xi Jinping ay nagpapadala ng liham ng pasasalamat sa kanya dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Kamakailan, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na halos natapos na niya ang digmaan laban sa Iran. Dagdag pa niya matapos lumabas sa media ang balitang magpapadala ng armas ang China sa Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps, sumulat si Xi Jinping ng liham sa kanya at tiniyak na hindi niya ito gagawin. Hindi tinutulungan ng China ang Iran kahit paano. Sinabi rin ni Trump na natutuwa ang China na binuksan niya ang kipot ng Hormuz kahit hindi pa ito nangyayari. Pero ang pinakamahalaga ay ito. Ang kritisismo at pag-atake ni Donald Trump sa mga kaalyadong Europeo at pakikipaglapit sa mga diktador ay nagdulot ng hindi inaasahang resulta. Ayon sa pinakabagong survey, biglang tumaas ang porsyento ng mga Amerikano na positibo ang pananaw sa China. Bumaba ang bilang ng mga Amerikanong itinuturing na kaaway ang China nitong 2 taon. Ngayon, mas marami sa mga bumoto kay Trump ang nakikita ang China bilang kaibigan kaysa kaaway. Ako si Alex A. Pichi, sabay natin pag-usapan ng paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento. Napakahalaga nito para sa pag-promote ng episode na ito sa YouTube. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa video description ang link nito. Magsisisimula ako sa matitinding pahayag ni Donald Trump. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, nagpalitan sila ng sulat ni Xi Jinping ng China tungkol sa posibleng pagbibigay ng armas sa Iran. Kinuwento ni Trump na sumulat siya kay Xi Jinping dahil nag-aalala siya sa benta ng armas ng China sa Tehran habang may digmaan ng US at Israel laban sa Iran. Sumagot daw si Xi Jinping na hindi niya gagawin yon dahil nirerespeto niya si Donald Trump. Sipi mula kay Trump. Sumagot si Xi Jinping sa liham ko dahil narinig niya na nagbibigay ng armas ang China tulad sa Iran na nakakatanggap din mula sa kanila. Sumulat ako sa kanya ng liham na nakiusap na huwag niyang gawin yon at sumagot siya na hindi naman niya talaga ginagawa iyon. Hindi ito totoo. Sa huling episode, ikinuwento ko kung paano tinulungan ng China ang Iran sa pag-atake sa mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Panurin mo na agad ang episode na yon kung hindi mo pa ito napanood. Kasabay nito, minamalit ni Trump ang epekto ng aksyon ng Amerika laban sa Iran at Venezuela nang tanungin kung paano ito makakaapekto sa nalalapit na summit kay Xi Jinping. Hindi ko iniisip na maapektuhan ito. Ang ibig kong sabihin, siya ay isang tao na nangangailangan ng langis, samantalang tayo ay hindi. Dito, sa tingin ko, nahuli ni Trump ang sarili sa pagsisinungaling. Ngayon, sinabi niyang nagpalitan sila ng mensahe ni Xi Jinping. Pero ilang araw lang ang nakalipas, sinabi rin niyang hindi direktang nagugnayan sa kanya ang leader ng China tungkol sa sigalot sa Iran. Gayunpaman, kung may mga liham nga, nagkaroon ng palitan ng sulat bago ang nakatagdang pagbisita ni Trump sa Beijing noong ika-14 at 15 ng Mayo kung saan gaganapin ang summit kasama si Xi Jinping. May hinala na itatapat ni Trump ang pagtatapos ng digmaan sa Iran sa summit sa Beijing. Sinabi ni Trump na pananatilihin niyang bukas ang kipot ng Hormuz magpakailanman at una sa lahat ay ang China raw ang pinakamasaya rito kaya naman gagawin niya ang lahat para hindi bigiin ang Beijing. Pakinggan niyo pa ang sinabi ni Trump. Masaya ang China na laging bukas ang Strait ng Hormuz dahil sa akin. Ginagawa ko ito para sa kanila at sa buong mundo. Yayakapin ako ng mahigpit ni Pangulong Xi Jinping pagdating ko ron. Mayroon kaming matalinong at napakaproduktibong kooperasyon. Hindi ba't mas maganda ito kaysa sa digmaan? Pero tandaan ninyo, kung kinakailangan, mahusay kami makipaglaban, mas magaling pa kaysa kanino man. Mukhang dapat paalalahanan si Trump na bukas pa ang Strait of Hormuz bago niya sinimulan ang bigmaan kontra Iran noong Pebrero 28. Kapag sinabi ni Trump na pinananatili niyang bukas ang kipot ng Hormuz, siya rin ang nag-aayos ng problemang siya ang gumawa. Uulitin ko, ang Strait of Hormuz ay hindi sinara o na-block bago nagsimula ang digmaan. At kapag susubukan na yon ni Trump na ipakita ang pagbubukas ng Strait of Hormuz bilang isang tagumpay, huwag ninyong kalimutan na ito ay isang kwento kung saan si Trump mismo ang lumika ng problema, siya rin ang nag-ayos nito at siya rin ang nagparangal sa sarili niya para sa paglutas ng problemang yon. Ang problema, ang retorika ni Trump at patuloy niyang pagpuna at pang-iinsulto sa mga kanluraning kaalyado ay nagdulot ng hindi inaasahang resulta. Nakita ng mga Amerikano ang China bilang kaibigan, hindi nakaaway.
Ayon sa taunang survey ng Pew Research Center, ang porsyento ng mga Amerikano na positibo ang pananaw sa China ay tumaas ng ikatlong sunod na taon at halos na doble mula noong 2023. Samantala, mas kaunti na ngayon ang mga Amerikano na tinitingnan ang China bilang kaaway. At dito, mahalagang maunawaan natin na ang kawalan ng tiwala sa China sa hanay ng mga Amerikano ay lumakas at naging isang konsensus sa hanay ng magkabilang partido simula pa nung unang termino ni Donald Trump. Sa panahon ni Biden, nanatili ito. Ngunit sa ikalawang termino ni Trump, humina ang kawalan ng tiwala na nagpapakita ng kakulangan sa matatag na estratehiya ng administrasyong Trump sa panlabas na politika. Tulad ng alam ninyo, ang Estados Unidos at Sina, parehong superpower, ay matindi ang labanan para sa technological na pangingibabaw at global na impluensya. Ang paraan ng pagtingin ng mga mamamayan ng Estados Unidos at China sa isa't isa ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kompetisyong ito. Noong 2023, 14% lang ng mga Amerikano ang may magandang tingin sa China, habang 83% ay may negatibong pananaw sa China. Ngayon naman, 27% ng mga Amerikano ang may positibong pananaw sa China, habang 71% naman ang may negatibong pananaw. Ang kabuuang porsyento ng mga Amerikano na itinuturing ang China bilang kaaway ay bumaba mula 42% noong 2024 hanggang 28% sa kasalukuyan. Mas madalas pa ring tawagin ng mga Amerikano ang China na kakumpetensya kaysa kapartner. Kahit na doble ang tiwala kay Pangulong Xi Jinping sa kanyang kakayahan sa pandaigdigang usapin, mula 2023, nananatili pa rin ito sa 17% na rito ang kabalintunaan. Hindi rin gaanong tiwala ang mga Amerikano sa pamamalakad ni Trump sa relasyon sa China. 60% ng mga Amerikano ay hindi tiwala sa paraan ni Pangulong Trump. At ngayon, lilipat si Trump papuntang Beijing para makipagkita kay Xi Jinping. Paalala lang ulit, mangyayari ito sa ika-14 at ika-15 ng Mayo. Ito ang unang pagkikita nila mula nang magkasundo sa pansamantalang tigil kalakal noong Nobyembre nung nakaraang taon. Pero may isang mahalagang nangyari. Mula noong Nobyembre, mula nung huling pagkikita nila, tumaas ang pandaigdigang popularidad ng China. Samantalang ang popularidad ng Amerika sa kabilang banda ay bumaba. At sa ganitong posisyon, mapipilitan si Donald Trump na makipagnegosasyon kay Xi Jinping. Dito ko tatapusin, pero mga kaibigan, inirerekomenda ko ang isang YouTube episode na dapat ding mapanood ni Donald Trump, presidente ng Estados Unidos. Ang pamagat ay tama na ang pagpapanggap na normal mula sa paborito kong psychologist. Matagal ko nang nirerekomenda ang YouTube channel na ito. May link sa description, panoorin ninyo. Nandun ang malinaw na paliwanag kung paano tayo laging nag-a-adjust sa mga tao sa paligid. Pinipigilan ng ilang ugali natin at higit pa ron. At sa ganitong paraan, alam nyo, parang sinasakal natin ng kaunti ang sarili natin. Kaya inirerekomenda ko talaga na panurin ninyo ang episode na ito. Iiwan ko ang link sa description at sa nakapin na komento sa ilalim ng episode na ito. At mga kaibigan, siguraduhin bisitahin ninyo, panoorin at mag-subscribe. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.